Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Atin pong tunghayan ang isang kwento ng pagmamahalan ng isang gusgusing bata at sampagita vendor at ng isang iridero na magmamana ng lahat ng kayamanan ng kanyang lola. Ito po ay pinamagatang Sigaw ng Puso. Nakapangluksaman, makisig pa rin at matikas ang postura ng mistiso na lalaki na umibis mula sa taxi na pumarada sa tapat ng Villapuerte Mansion. Habang ibinababa ng driver ang kanyang mga bagahe mula sa compartment, iginala niya mga mata sa kalawakan ng bakuran. Sa labas ng gate ay may nakaparadang mga kotse at sa loob ay ganun din. Kahit maraming pagbabagong nakikita sa paligid, para sa kanya ay iyon pa rin ang lugar na naging saksi ng kabataan niya. Maya-maya ay napako ang mata niya sa malaking ribbon na pula nakadikit sa medyo nakaawang na pinto. Sa magkabilang panig ng pintuan ay may dalawang malalaking korona ng patay. "Sir, here all your baggages," sabi ng mamang driver na nagsikip magsalita ng Ingles. Sa Subic International Airport, nito na isakay ang pasahero. Ingles ang instruction na sinabi kung saan nagpahatid at dahil bakas ang dugo ng isang foreigner, buo sa isip ng driver na isa talagang dayuhan ang naisakay. Pero nagsalita ng Tagalog ang lalaki ng sumagot. "Thank you, magkano ba ang babayaran ko sa'yo?" Hawak ang mamahaling pitaka. "I'm sorry, tatanggap ka ba ng dollar?" Tanong niya dahil sa pagmamadali ko'y nakalimutan kong magpalit ng peso sa airport. "Would you mind if..." "Naku, I understand, sir." Putol nito matapos saglit na sulyapan ang pintuan ng malaking bahay at nakita roon ang palatandaan na mayroon doong nakaburol. $30 ang inabot niya sa driver. "Is that enough?" "Yes sir, this is enough." Walang pag-alinlangang sabi nito. At dahil alam na labis ang ibinayad niya, kung i-convert sa peso, nag-over ito na dagdagan ng serbisyo. "Kung gusto niyo sir, I will bring all your things inside the house." "No need, thank you," tanggi niya. Nung matiyak na wala nang gagawin pa roon ay nagpaalam na ang driver. Ilang sandali pang tumayo roon ang lalaki bago inalis ang suot na sunglasses at inaakyat ang ilang baitang na papunta sa mansion. Lahat namang mata ay nakatutok sa lalaking sumungay sa pinto. Lahat ay hinahagod ng tingin ang 6 foot 2 inches na taas niya mula ulo hanggang paa. Ang mga pagkaasul niyang mga mata, ang matatangos na ilong ay nagpapahiwatig ng dugong mandyaga sa mga ugat niya. Pero ang itim na buhok at kaymang imbalat ang nagsasabing isa siyang Pinoy. Pagkatapos na masipat ang itsura ay natiyak ng mga taong naroroon kung sino ang dumating. Ito pala ay walang iba kundi ang nag-iisa at lihitimong apo ni Doña Rosalinda Villapuerte, si Rio Villapuerte Smith. "Rio," namilog ang mga mata ng pinakaunang nakalapit. "Yes," sagot niyang hindi muna umaalis sa kinatatayuan. Inaabot ng may edad ng lalaki ang kanyang kamay sa bagong dating. "I'm Attorney Garcia, remember me?" "Yes," tinanggap ni Rio ang pakikipagkamay sa abogado. Matagal mang nawala, alam niyang matagal ng kaibigan ng pamilya Villapuerte si Attorney Garcia. "Mabuti at dumating ka, kahit papaano makakapagpaalam ka sa lola mo." Gumawi ng tingin niya sa puting coffin na napapalibutan ng mamahaling mga bulaklak na padala ng ilang mga kakilalang tao at pamilya na malapit sa mga Villapuerte. Sa loob ng ataol na iyon, doon nakahimlay ang labi ng kanyang lola. Kumilos siya palapit doon pero napahinto nang lapitan siya ni Manang Esther, ang mayordoma ng mansyon. Matapat na alalay ni Doña Rosalinda at minsan ding naging yaya niya. "Natutuwa akong makita ka, Rio, iho," naluluhang sabi nito. Matagal-tagal siyang tumitig dito at nang makita niyang tuluyang nalaglag ang luha sa mga mata nito, ay binigyan niya ito ng yakap. "Ang mga gamit mo, may mga daladala ka ba?" tanong nito habang tinutuyo ang luha. "Nasa labas, yaya. Ipakukuha ko't ipaakyat sa kwarto mo." Muli itong napahikbi. Bugto ang mga mata nito kaya halatang panay-panay pa rin ang pag-iyak. Saglit pa nitong hinawakan ang mga kamay ng dating alaga bago iniwan. Sakalang tuluyang nakalapit si Rio sa ataol ni Doña Rosalinda Villapuerte. Habang nakatingin sa abuela,
Napayapang nakahimlay ay maraming alaalang nagbalik sa isip ni Rio. Mga alaalang kasama ang pagmamahal ng lola na ngayon ay tuluyan na siyang iniwan. Sa New York siya ay pinanganak, pero nung maghiwalay ang mami niyang si Julie Villapuerte at ang kanyang ama ay umuwi silang mag-ina sa Pilipinas at pumisan sa kanyang lola sa mansyong iyon. Nang 9 years old siya, isang car accident ang tumapos ng buhay ng kanyang mami. Mula na mangyari iyon ay sa kanyang lola na ang naging gabay niya. Mayaman si Doña Rosalinda kaya hindi niya kailangan ang sustento ng kanyang ama na may ibang pamilya na sa New York. 10 years old siya nung umalis sa Pilipinas at mula noon ay hindi na siya nakauwi kahit bakasyon lang. Hindi niya iyon naisipang gawin dahil halos taon-taon ay pumupunta si Doña Rosalinda kasama si Esther. Iyon ay sa unang 10 taon lang. Nitong huling taon na, hindi na niya nakita ang abuela. Nakakapag-usap naman sila sa telepono at anito ay nahihirapan na ito sa malayo ang biyahe dahil sa edad nito at sa kondisyon sa puso. Gusto sana nito na siya ang dumalo sa Pilipinas pero hindi niya magawang iwan ang trabaho sa kumpanya ng pamilya ng kanyang ama. Malakas ang kompetisyon sa loob mismo ng kumpanya at kung malilingat siya, ang kanyang posisyon ay siguradong susulutin ng kanyang half-brother na nag-iisip na higit itong magaling kaysa sa kanya. Pero nang matanggap niya ang balita ng pagkamatay ng kanyang lola mula kay Esther, ang pangambang tuluyan siyang maibagsak ng kapatid sa ama ay nawalan ng halaga sa kanya. Kaagad siyang nagpasyang umuwi para makita ang abuela sa huling pagkakataon. Kasama na rin ang pagnanais na isaayos ang lahat ng ari-arian na naiwan ng matanda. Siya ang dapat na umasikaso sa lahat dahil ngayon wala na ito, ang negosyo nito ay hindi marapat ipaubaya na lang sa mga tagapangalaga. Kinuha niya ang sunglasses na itinago sa bulsa ng Amerikana at muli itong itinabig sa mga mata. Nanggilid ang kanyang luha dahil sa guilt na nasa kalooban. Di niya maiwasang isiping na pabayaan niya ang matanda. Siya na inaruga nito binigyan ng sobrang pagmamahal, marahil ay nakadagdag pa sa naging intindihin nito ang pangungulila sa kanya kaya madali itong naigupo ng katandaan. Ngayon, kahit sa huli na gusto niyang patunayan sa alaala nito na hindi niya hahayaang mauwi sa lahat ang kanyang naipundar. Condolence pare, kasunod ng boses na iyon ay naramdaman ni Rio ang pagnantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya ay si Ethan. Kababata niya, isa sa pinakamatalik na kaibigan. Sa lahat ng mga kaibigan niya sa Pilipinas ay ito ang pinakamalapit sa kanya noon bago siya nagpunta ng ibang bansa. Thanks Ethan, sagot niya. Saglit nilang niyakap at nagtapikan sa likod. Kararating ko lang din galing sa Palawan. May conference kami roon at pagbalik ko nalaman ko agad ang nangyari kay Doña Rosalinda. Kaya naparito ako para makiramay. Ikaw pa lang ang kaibigan kong narito. Pero nakausap ko na sina Alex at Randy. Pupunta rin daw sila rito para makita si Doña Rosalinda sa huling pagkakataon. Maybe tonight. And how about Anthony? Kung hindi mo pa alam, isa siya sa tumingin sa kalagayan ng lola mo nitong huli. Mas malapit siya sa mga tao rito kaysa sa amin ni na Alex at Randy. Kaya hindi siya pwedeng hindi maparito. Tumangutango siya habang marahan silang lumalayo sa ataol. May ilang mga naroon na bumati sa kanya at nakipagkamay naman siya sa mga ito. Honestly, I thought you were not coming, sabi ni Ethan. Alam kong ayaw mong iwan kahit saglit lang ang posisyon mo sa company ng dad mo. It's my grandmother who died. Natiis ko siya na matagal na panahon pero hindi ko iyon kayang gawin sa pagkakataong ito. Siya na lang ang pinakamalapit kong kamag-anak on my mother's side. Yeah, at hindi mo dapat pinangihinayangan ang mawawala sa iyo sa New York kung sakali. Villapuerte Enterprises is one of the few remaining stable company in the Philippines nowadays. Although may ibang nagpapatakbo roon, ikaw pa rin ang higit na may karapatan sa lahat ng naiwan ng lola mo. I will not deny the fact that one of the reason why I decide to come home is to check my grandmother's businesses. Pero may tamang oras sa mga iyon. Ayaw kong isipin ng kahit sino na iyon lang ang halaga sa akin. Tumangutango si Ethan. Maya-maya ay napatingin ito sa pintuan. Oh, Anthony is here, Rio. Limingon siya at nakita ang isa pang kaibigan na matagal nang hindi nakakaharap. At kung makausap man sa telepono lamang at napakadalang pa. Pero sa halip na rito mapako ang tingin niya ay sa babaeng inakbayan nito.
Nakapangluksa ito, mugto ang mga mata, halatang pagod pero maganda, at higit sa lahat, pamilyar sa kanya. "Who is that woman with him?" tanong niya. May pagtataka pang tumingin ito sa kaibigan. "Don't you recognize her? Si Nancy?" "Nancy?" "Yes, si Nancy Arguelles, yung gusgusing sampagita vendor noon." Lumapit ito sa kausap at bumulong, "Na may gusto sa'yo?" Umiling si Rio. Saka inalis ang madilim na salamin na tumatabing sa mga mata. "No, hindi pwede ang babaeng iyan ang gusgusing iyon noon. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka makapaniwala. Noon ay isang ugly duckling pero inampon siya ng lola mo, di ba? Kinupkup siya, binigyan ng bahay na matitirhan, pinakain, binihisan, pinag-aral at binigyan ng pwesto sa kumpanya at sa lipunan. Doña Rosalinda successfully transformed her into a beautiful, elegant, very attractive woman." Hindi na niya dinugtungan ang mga sinabi ng kaibigan na ituro na siya ng ilan sa mga taong naroroon sa babaeng kadarating pa lang. At ngayon ay nakatingin na ito sa kanya. Dahil malino na niyang nabibistahan ang mukha nito, malaki man ang pinagbago ay nakumbinsi nga siyang ito nga si Nancy. At habang palapit ito sa kanyang kasama si Anthony, parang mabilis na nag-flashback sa isip niya kung paano ito naugnay sa kanilang abuela. Si Rio ay graduating sa high school nang makilala niya si Nancy. Nagtitinda ito ng bulaklak sa kalye nang muntik na masagasaan ng kotseng sinasakyan nilang maglola. Nawalan ito ng malay kaya dinalan ni Doña Rosalinda sa ospital. Pero hindi naman pala ang muntik ng pagkakasagasa ang kinawala ng malay nito kundi ang lipas gutom. Hindi pa raw ito nakakabenta kaya wala pang pambili ng pagkain. Dahil likas kay Doña Rosalinda ang pagkamatulungin, binili nito lahat ng sampagita ni Nancy at pagkatapos ay dinala sa isang restaurant para pakainin. Inis na inis noon si Rio. Dahil sa insidente, naabala ang lakad niya ng mga kasamang barkada at halos matunaw siya pagpasok sa isang eleganteng restaurant. Isang typical na teenager na laki sa luho, makinis ang balat at malinis ang lahat sa kanya. Kaya ganun na lang ang hiya niya sa mga taong nakakakita sa kanilang maglola na kumain kasalo ang isang batang marungis, magaspang ang balat, marumi ang damit at matigas ang buhok. Pero wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ni Doña Rosalinda na pakitunguhan ng maayos ang gusgusing bata. Mula noon ay palagi niyang nakikita si Nancy. Binigyan ito ng permiso ng kanyang lola na magpunta sa mansyon para regular na magdala ng isang pagita para sa altar ng matanda. Labis siyang naiinis noon dahil naaapektuhan siya sa madalas na pagpunta nito sa kanila. "Rio, yung utol mo, nakatingin na naman sa atin," sabi ni Ethan nang minsang nasa kanila ang kanyang mga kaibigan. Si Nancy naman ay nakatayo sa daan na papunta sa kusina at nakatanaw sa kanila. "Anong utol lang pinagsasabi niyo?" Inis niyang reaksyon. Ganon siya lagi kapag nakakantsawa ng mga kaibigan tungkol kay Nancy. "Paano ko naman naging utol ang gusgusing yan? Blue ba ang mga mata niya? Balinis ba ang balat niya? Mas mukha pa yung lalaki kaysa sa akin. Bakit lagi siyang narito sa inyo? Si Lola ang may gusto." No. Biglang sabat ng isa pa nilang kagrupo na si Alex. "Sa tingin ko, hindi si Doña Rosalinda ang dahilan kung bakit laging narito ang babaeng yaan." "Kung ganun ano?" tanong ni Randy. "Ang tamang tanong pa rin ay sino? Sino bang pinupuntahan natin dito?" "Si Rio," magkakasabay na sagot ng iba pang naroroon. "Pwes, ganun din siya. At ano naman ang ibig mong sabihin dyan?" Mariin ang pagkakakunot ng noo niya. "Bro, hindi mo ba napapansin?" Inakbayan siya ni Alex. "Palagi siyang nakatingin sa'yo. Look, hindi na siya bata, dalagita na siya. I'm sure marunong na siyang magka-crush at sigurado ako na crush ka niya." "Yak!" Tila ng didiring reaksyon niya kasunod ng pagtatawanan ng mga kaibigan. "Ang lakas naman ng loob niya kung may gusto siya sa akin," sabi nito na sadyang nilakasan. "Mahiya siya sa balat niya, hindi ko siya papatulan ano." Alam niyang narinig siya ni Nancy at iyon talaga ang gusto niya. Umaasa siya sa ginawa niya ay hindi na ito muling babalik sa kanila. Pero hindi iyon nangyari dahil nagpatuloy ito sa pagdadala ng sampagita sa kanyang lola hanggang sa pag-alis niya. Ilang taon na rin siya roon na mabanggit sa kanya ni Doña Rosalinda sa minsang pagdalaw nito sa kanya na pinag-aaral nito si Nancy. Pero hindi nito nabanggit sa kanya na kinupko pala nito ng tuluyan ang kinagigiliwang sampagita vendor at pinatira pa sa mansyon. "Condolence, Rio," ang sinabing iyon ni Anthony na kaharap na nila ni Alex ang pumutol sa pagbabalik tanaw niya.
Nararamdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang balikat, kaya ginantihan niya ito ng tapik. "Salamat at dumating ka," sabi naman ni Nancy na kaharap na rin niya. Kung nasaan man si Lola Rosalinda, tiyak matutuwa siya. Napatitig si Rio sa babae. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang Lola Rosalinda na pinantawag nito sa lola niya. Ano bang aakalata nito? Na isa na talaga siyang apo ni Lola Rosalinda Villapuerte? Nakalimutan na ba niya na siya lang ang lehitimo at nag-iisang apo ng matanda? Nang walang sinasabing anuman ay inilayo niya rito ang tingin. Mabuti na iyong ngayon pa lang ay maging malinaw na rito na kung ano ang tingin niya rito noon ay nananatiling ganun hanggang ngayon. Malaki ang epekto kay Nancy ng pagpanaw ng taong nagmalasakit at nag-angat ng buhay niya mula sa pagiging isang hamak na sampagita vendor. Pakiramdam niya ay kalahati rin ng buhay niya ang nawala dahil sa pagkawala nito. At sa araw ng libing nito, habang nasa daan sila papunta sa Memorial Park na kinaroroonan ng mausoleo ng pamilya Villapuerte, ay hindi niya naiwasan na alalahanin ang lahat ng kabutihang nagawa nito sa kanya. Hindi tumutol si Doña Rosalinda sa pag-aalis ng apo nito papunta sa ibang bansa dahil naniniwala ito na sa bansang iyon ay matututo ng maraming bagay si Rio. Pero labis din itong nalungkot. Sa pagnanais na tulungan ito ay dinalasampan niya ang pagdadala rito ng bulaklak. Gumawa na rin siya ng iba pang kwintas na yari sa bulaklak at ibinigay niya rito para ito pasayahin. Hindi naman niya hangarin na kagiliwan siya nito, pero dahil sa mga ipinakita niya ay iyon ang nangyari. Nalaman nito ang buong kwento ng buhay niya na siya ay ulilan lubos, ang nagpalaki ay ang tiyahin na sa bandang huli ay parang bula na biglang nawala pagkatapos siyang ipagbilin sa isang kapitbahay. Nag-iisa siya sa buhay, kaya sa murang gulang ay natuto siyang gumawa ng paraan para mabuhay. At iyon nga ay ang pagtitinda ng bulaklak sa lansangan. Hindi siya nakapag-aral noon. Alam niya kung paanong isulat ang kanyang pangalan at naturuan din siya ng isang kakilala ng pagbabasa ng abakada pero hanggang ganun lang. Nang malaman ang lahat ng iyon ay kinausap nito ang taong pinagbilinan sa kanya ng kanyang tiya. Dahil hindi naman siya kano-ano ay kaagad na pumayag ang taong iyon na kunin siya ng mayamang matanda. Doon nagbago ang buhay niya. Inangkin siyang apo ni Doña Rosalinda, pinatira sa mansyon, pinag-aral sa mga dang eskwelahan at binigyan lahat ng magustuhan. Madalas nitong sabihin siya ang gumamot sa pangungulila nito sa apo, nasa ibang bansa dahil sa mga kabutihang ginawa nito para sa kanya ay minahal niya ito na parang tunay niyang pamilya. Pero ngayon ay wala na ito at ang pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya sa mundo. Salamat na lang at naihanda siya ng matanda. Napatatag nito ang kanyang pagkatao at alam niyang dahil sa mga naituro nito sa kanya ay makakaya niya ang lahat ng pagsubok na darating sa kanyang buhay. Ganun pa man ay masakit talaga sa kanya ang pagkawala nito, kaya naman hindi niya napigilan ang paghagulhol ng nasa Memorial Park na sila. Yumakap siya sa koping nito at halos ayaw nang umalis doon kung hindi lang siya pilit na inilayo ng iba. Nang tuluyang isara ang taol ay hindi na niya nakaya ang pagdadalamhati. Umikot ang kanyang paningin at tila kandilang unting-unting naupos na nawalan siya ng malay. Hindi na niya alam kung kaninong bisig siya bumagsak. Masama pa rin ang loob ni Rio. Naaantig ang kalooban nito dahil iyon na ang huling pagkakataon na makikita nito ang abuela. Pero hindi pa rin nakaligtas sa pansin nito ang nangyari kay Nancy. Hindi yata ako makapaniwala na magkakaganyan siya dahil sa isang hindi naman niya kano-ano. Naiinis na sabi nito sa katabing si Ethan. Kapwa sila nakatingin kay Nancy na inilalayo na roon ni Alex at Esther. Sa palagay ko, umaarte lang siya para sabihin ng mga tao na talagang nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng taong umampun sa kanya. Hindi naman siguro kontra ng kaibigan na ang pagsasalita ay kasing hina rin ng boses ni Rio. Kaya halos sila lang ang nagkakarinigan. Wala ka kasi rito, kaya hindi mo nakita kung paano niya minahal at inilagaan ng lola mo. Dahil siguro takot siyang mawala ang proteksyon at suporta sa kanya ni lola. Baka nga bumalik siya sa kalye at magtinda na naman ng sampagita. Hindi na mangyayari yan sa kanya pare. May mataas na siyang pinag-aralan at magandang trabaho. Hindi na sumagot ang binata at itinuon na lamang ang tingin sa pagsasara ng nitsyo sa paglilibing sa abuela.
Wala nang itim na ribbon sa pinto ng mansyon nang makauwi si Rio. Wala na rin ang mga bulaklak o isa mang bagay na may kaugnayan sa pagluluksa. Ang tanging natira ay kalungkutan na bumabalot sa paligid. Rio, may gusto ka bang inumin o kainin kahit ano? Ipaghahanda kita, sabi ni Esther na lumapit sa kanya habang nakaupo siya sa sopa at hinihilot-hilot ang sintido. 2 gabi pang ibinurol si Doña Rosalinda mula nang dumating siya, kaya napuyat din siya at napagod. Maya-maya na ako kakain, yaya. Bahala na kayo kung ano ang gusto niyong ihanda, aniya. Bakit hindi ka muna umakyat sa kwarto mo para makapagpahinga ka ng maayos? I'll do that. By the way, nasaan ang babaeng iyon? Tanong niya. Ito ang kasama ni Nancy nang umuwi at si Anthony ang naghatid sa kanila sa mansyon. Sinong babae? Ang alaga ni Lola. Rio, ang babaeng iyon ay may pangalan, si Nancy. I know, it's just that I'm not comfortable calling her by her name. Aniya na ikinumampas pa ang kamay pabalik sa sentido. Bakit naman? I don't know. Where is she? Totoo bang hinimatay siya? Oo, nagpapahinga na siya sa kwarto niya. Bumuntong hininga ang matanda. Ang pobre, talaga masakit din sa kanya ang pagkamatay ni Doña Rosalinda. Bukod pa sa pagdadalamhati ay talagang napagod siya. Siya ang umasikaso sa lahat. Siya rin ba ang nagdesisyon na rito iburol sa bahay si Lola at hindi sa isang memorial chapel? Kahilingan iyon ng lola mo, iho. Noon pa man ay sinasabi ng lola mo na kung mamamatay siya ay gusto niyang sa bahay na ito siya iburol. I think hindi nagdadalamhati ang dahilan kung bakit hinimatay ang babaeng iyon. Anong ibig mong sabihin? Nating yaya, tumayo siya. Aakit na ako sa kwarto. Rio, sandali. Pigil lang mayordoma. Gusto kong ipaalam sa iyo na may iniwang sulat sa akin ang lola mo 1 buwan bago siya namatay. Masama na ang pakiramdam niya noon at tila alam niyang hindi na magtatagal, kaya gumawa siya ng sulat para sa iyo. Sabi niya, kung may masamang mangyari sa kanya at dumating ka ay ibigay ko yun sa iyo. Kung hindi ka man darating ay ipadala ko raw. I'm here kaya pwede mo niya nang ibigay sa akin. Yun nga ang problema, itinago ko iyon pero dahil sa nangyari sa lola mo at sa dami ng iniintindi nitong huli, hindi ko na maalala kung saan ko inilagay. Bigyan mo ko ng panahon at hahanapin ko. Alam niyo ba kung anong nilalaman ng sulat? Siyempre hindi, selyado iyon. Tumangutang siya. Sige, ibigay niyo na lang ho sa akin kapag nakita niyo na. Huwag kang mag-alala at sisikapin ko na makita iyon bago ka bumalik sa ibang bansa. Huwag kang magmadali, yaya. Bakit? Hindi ka ba nagmamadaling umalis? Ang alam ko ay mong iwan ng matagal ang posisyon mo sa kumpanya ng iyong ama. Hindi na ngayon, and who knows, baka hindi na talaga ako bumalik doon. Makahulog ang sabi niya. Tinapik niya ng marahan ang balikat ng mayordoma bago niya ito iniwan. Pagkatapos ng mahabang pagpapahinga ay sandaling nakabawi si Nancy. Lumungkot at pangungulila pa rin ang sumalubong sa kanya nang magising siya sa kinabukasan. Pero alam niya na malaki ang pagbabago ang mangyayari sa kanya pang-araw-araw na routine dahil wala na si Doña Rosalinda na siyang pinagkakauna-unahan niyang kinakamusta sa bawat umaga at sinasabayan sa pag-aalmusal. Pero kailangan magpatuloy ang buhay. Oo nga, at ang ibang mga gawain ay kailangan niyang ipagpatuloy. Isa na roon ang pagpasok sa opisina. May mga trabaho siyang napabayaan dahil sa pagkamatay ng matanda at makakaapekto sa Villapuerte Enterprises kung patuloy pang naaantala ang mga gawain. Para mas gisingin pa ang diwa at ikondisyon ang sarili, ay naipasya niyang gawin ang usual exercise tuwing umaga, ang mag-swimming sa pool. Samantala, maaga namang dumating si Ethan sa mansion para bisitahin si Rio. Dahil medyo masama ang pakiramdam, ay pinapasok nito ang kaibigan sa kwarto at doon sila nag-usap. Naapektuhan ka siguro ng ibang klima rito kaya sumama yung pakiramdam mo, sabi nito. Siguro nga, besides hindi ako nakapagpahinga nung dumating ako. Anong balak mo ngayon? Nailibing na ang lola mo, tanong ni Ethan habang gumawi sa bintana. Magpapalipas lang ako ng ilang araw, then I'll do what I have to do and claim what is rightfully yours. Habang sinasabi iyon, ay hinawi nito ang manipis na kurtinang tumatabing sa glass window. Wow, what a beautiful scene, palatak nito. Bakit? Anong nariyan? Sinenya siya nito ang kaibigan na lumapit. Come, baka magustuhan mong makikita mo. Nagka-interes si Rio na dumingin sa bintana. Ang kwarto niya ay nasa tapat ng pool sa ibaba at doon ay naglalangoy sa asul na tubig si Nancy.
Naka one-piece swimsuit ito na itim na siyang nagpatingkad sa maputi nitong balat. Hindi nagtagal ay umahon ito sa tubig at tumayo sa gilid ng pool habang hinahagod ng mga kamay ang buhok. Sa ganong ayos ay ganap na nalantad sa paningin ni Rio kung gaano ka-sexy ang babae. Matangkad ito, perpekto ang hubog ng mga hita at binti, lalo na ang bilugang balakang, maliit na baywaang at magandang dibdib. Lalo ka sigurong hindi makakapaniwala ngayon na siya ang dating gusgusing sampagita vendor sabi ni Ethan. Malaki na talaga ang pinag-iba niya, hindi na siya takot sa pool. Ibinalik niya ang tingin kay Nancy sa ibaba. Inabutan ito ng robe ng isang katulong at nang maisuot iyon ay lumakad ito papunta sa isang mesa kung saan naghihintay rito ang almusal. Bigla siyang naalala ang isang pangyayari sa mismong pool na yun. Nagpunta si Nancy sa mansion para maghatid ng sampagita, pero dumating ito na wala ang matanda. Ang nakaharap ng dalaga ay si Rio at ang mga kaibigan nito. "Nakaligo ka na ba sa swimming pool?" tanong ni Randy. Iling ang isinagot ng dalagitang hiyang-hiya, sanang humarap sa mayayamang kabataan, pero hindi lang makatanggi dahil si Rio ang tumawag. "Gusto mo bang subukan?" "Hindi pwede." Tutungo-tungo si Nancy at hindi makatingin sa mga kausap. Baka magalit si Doña Rosalinda. "Wala naman si Doña Rosalinda. Pwede kang maligo riyan dahil bibigyan ka ni Rio ng permiso," sabi ni Ethan bago tinapik ng malakas ang braso ng kaibigan. Umismid ang apo ni Doña Rosalinda. Hindi niya gustong kausapin ang marungis na tindera ng sampagita. Susulsol ng mga kabarkada, kaya niya ito pinalapit sa kanila. Kailangan mag-shower muna siya. Kapapalit lang ng tubig sa pool. "Come on, Rio, hindi na iyon kailangan." "Ano, Nancy, gusto mo bang maligo sa pool?" "Hindi ako marunong lumangoy." "Walang problema." Isang stick ang nahagilap ni Randy at iyon ang pinansungkit nito sa rubber boat. "Heto, pwede mo itong sakyan para hindi ka lumubog sa tubig." "Pwede? Oo, halika, subukan mo." "Randy, marurumihan ang tubig." "Ano ba?" Angal ni Rio nang hawakan ng kaibigan si Nancy at igiya pasampa sa rubber boat. Naupend na noon ang dalagita. Hindi lingid dito sa isang maruming bata na may dalang mikrobyo ang tingin dito ni Rio. "Huwag mo siyang pansinin. Sige na, sumampa ka na sa rubber boat." Pilit na pambubuyo ni Randy. Hindi alam ni Nancy kung paano tatanggi kaya sumunod na lang ito. Nang nakaupo na ito sa ibabaw ng rubber boat ay itinulak iyon ni Randy papunta sa gitna. Gayon na lang ang takot ng dalagita. Alam nito na malalim ang swimming pool sa bandang iyon. "Ano, Nancy, hindi ba masarap dyan?" Malakas ang tawag ni Randy. Napalunok ito. "Oo, pero mas masarap kapag umaalon ang tubig." Pagkakasabi niyon ay ginalaw-galaw ng mga kamay ni Rudy ang tubig sa gilid ng pool. Tinulungan pa ito ni Alex kaya umalon ang tubig at gumalaw iyon hanggang sa kinaroroonan ni Nancy. Gumewang ang rubber boat at napatili ang kawawang dalagita. Sa takot ay namutla ito at napaiyak. Pero hindi man lamang naapektuhan niyon ang mga salbahing kabataan. Pati si Rio na hindi gustong maparoon si Nancy ay natatawa na rin bagamat hindi kasing lakas ng pagtawa ng mga kaibigan nito. "Hoy, tama na yan," saway ni Anthony. "Bakit niyo pa pinaglalaruan yung tao?" Sa kabila niyon ay nagpatuloy pa rin ang mga pilyong kabataan sa ginagawa. Nagpagewang-gewang ang rubber boat at taranta sa takot si Nancy. Hindi na nakatiis si Anthony. Kaya dali-dali nitong hinubad ang kamiseta at sapatos at tumalon sa pool. Nilangoy nito ang rubber boat at dinala sa tabi. "Ayos ka lang?" tanong nito habang inaalalayan si Nancy. Nanginginig ang dalaga habang tumatango. "Oy, Anthony, feeling hero," kantsaw ni Alex. "Ang sasama niyo," ganti ni Anthony, nahawak pa rin sa balikat si Nancy. "Ano bang kasalanan sa inyo at pinaglalaruan niyo siya?" "Come on, hindi namin siya pinaglalaruan. Gusto lang namin na maka-experience siya kung ano ang pakiramdam na nang nasa gitna ng pool sakay ng isang rubber boat," tawa ni Randy. "Paano kung malaman ito ni Doña Rosalinda? Mapapagalitan tayong lahat." Natahimik ang mga kaibigan kaya pumapel na si Rio. Hinarap nito ang nanginginig pa ring si Nancy. "Magsusumbong ka ba kay Lola?" "Hindi," iling ng dalagita. "Mabuti. Aalis na ako." Saglit itong tumingin kay Anthony. "Salamat sa iyo." "Sige, sa susunod, huwag kang magpapaniwala sa kanila." Kantsaw ang inabot ni Anthony sa mga kaibigan. Si Rio ay lihim na sinundan si Nancy. Kahit papaano ay nahabag rin siya para kay Nancy.